Si Ronnie Baholo ay isang Tidoray farmer dito sa UP. And isa siya sa mga nakumbinsi ng 57th Infantry Battalion na makipagtulungan at i-turn in niya yung kanyang firearm sa programa ng Aspire na Japan-funded at UNDP implemented. So, una muna ipapakwento ko kay Ronnie kung para ma-enlighten tayo sa buhay ng isang Tidoray dito sa UP. Anong buhay ng isang farmer na dito? Okay, salamat po, sir. Ganito kasi po yung nangyari sa amin, sir, sa Barangay Tinungkaan. Noong taong 2000, kasi isa po akong farmer, palaging may mga dumadaan dyan na uso yung cancer ba, yung nakawa ng hayop. Ganun po ang nangyayari dyan sa Barangay Tinungkaan. So as farmer kami, hindi kami makakonsentrate yung sa mga trabaho namin kasi yung ang umiiral sa mga kwa namin, namin yung takot. Ganun po ang nangyayari dyan, sir, sa Barangay Tinungkaan. Sige, ikwento mo muna ano ba yung UP? Karamihan sa inyo talaga nagtatanim ng mais, di ba? Opo. So, sige, ikwento mo nga yung buhay ng isang farmer dito na minsan medyo naiipit kayo, di ba? Dahil maraming nag-ano dito, maraming paikot-ikot na mga armado. Sige, ikwento mo yung normal na buhay mo. So, ganito, sir, kasi yung sa buhay ng farmer po, madalas kasi yun ang pinagkakaitaan namin. So, ang kuha namin, sir, hindi talaga kami makakonsentrate. Minsan yun, nag-backwit kami. Kasi natatakot nga kami kay paraging may mga aligid-aligid na mga armado. Ganun po ang mga pangyayari dyan, sir, sa Tinungkaan. So, sa amin, ang kinabubuhay lang namin, yung pagpatatanim ng mais, palay. Ganun po, sir. So, bakit ka nagkaroon ng firearm? Saan nanggaling yung firearm mo dati? Ganito kasi yun, sir. Yung nagkakuha na kami ng palagi na lang kami na may nangyayari ng gano'n. Nagkaisip kami, sir, na magpagawa ng mga homemade na gano'n para may ipidepensa po sa buhay namin, pati yung mga hayop namin, sir. Yung mga nyo pala, homemade yung mga nyo, yung mga baril nyo. Opo, sir. Tapos, anong kadalasan na di ba maraming pumupunta sa inyo na yung mga krimen, ininanakaw yung mga nyo? Opo, wala naman patayan, sir, pero yung mga hayop ninanakaw po. Yun pala ang malaking problema ng farmer ng dito sa UP. Opo. Pero hindi nyo alam kung sino nagnanakaw o mga anong klaseng tao, mga bandido talaga o Hindi po namin na-identify, sir, kay mga bandido siguro, sir, ba? So, mula noon, kayo ng mga magkakabarangay, nagpagawa talaga kayo ng mga ng mga baril nyo? Opo, nagkaisip kami, sir, na gano'n ang gawin namin para may depensa lang sa buhay namin as IP. Pati sa mga alaga namin, sir. Kadalasan ba kayo hindi talaga yung mga ano ba normal na armas ng isang tao sa kung wala siyang baril? Yung mga pana ganun o hindi naman? Yung sa mga katutubo namin, sir, ganun. Yung mga sibat, pana, mayroon yun sila. Pero yung bagong henerasyon, natutunan na namin yung mga ganyan, sir. Na uri ng armas. Paano ka nagdahan-dahan na isipin na i-turn in mo yung baril mo? Ay, ano ba yung baril mo? Homemade shotgun, sir. Paano mo nagdahan-dahan na anong nangyari? Nilapitan ka ng paano? Ganito kasi, sir, nung nagkaroon ng balik program na baril, i-disseminate ni
kapitan po sa amin. Mm. So naiganyo namin yung mga tao na ganito. Kasi yung sa panahon na ngayon, sir, peaceful naman po yung namin, lugar namin. Wala na yung mga pangyayari noon, sir. Mm. So, hindi nyo na kailangan yung baril. Hindi na po. Pero hindi nyo ba kailangan? Baka may mangyari ulit na ganun? O anong kwan? Paano nyo dinesisyonan yun? Kasi iba rin yung may baril ka palagi eh. So ganito, sir, kasi naisip namin na gano'n, ibalik sa gobyerno yung mga gano'n na baril. Kasi ngayon, marami naman tayong matawagan. Nandyan ang militar, nandyan yung PNP. So naisip namin, sir, na na lang namin, ibalik na lang namin. Kasi ang gusto ng farmer talaga as IP, sir, kapayapaan. Ganun ba? Ano ang ugali ng Tiduray? Hindi kayo yung mga gustong-gusto ni manggulo, ganun? Hindi ganun? Hindi gano'n, sir. Ang Tiduray po, IP, sir, pala kaibigan po. Ah, ganun ba? Opo. Ano pa mga ugali ng Tiduray? Palakaibigan, ano pa? Para kaibigan, mapagbigay, sir, tapos maawain sa sarili kung ano yung dumadaan, kung naghingi ng pagkain, binibigyan ko yan sila. Ah, ganun ba? Opo. No, mabait na tao pala ang Tiduray culture. Kahit na ang daming di ba, naiipit talaga kayo dito, hindi naman pala nung malakas pa yung mga grupo na malalaking grupo dito, kayo rin na naiipit, di ba? Opo. Anong nagustuhan mo sa offer ng gobyerno? Dahil siyempre, may kapalit dapat, di ba? Anong kasi 57 IB yung lumapit sa'yo, no? Opo po, sir. Ang nagustuhan ko sa Aspire, sir, is ganito, yung narinig namin na may kunting tulong yung kung ibalik. So, na-convince namin yung mga constituent namin sa barangay Tinungkaan na ibalik na lang kontra itinatago pa yan. Wala naman kabuluhan yan. Ang gusto natin is yung kapayapaan. Tapos ngayon, sir, sa barangay Tinungkaan is peaceful naman. Wala na yung mga nakawan, wala na yung mga pananakot. Kung sino-sino dumadaan, sir, wala na po. So wala na. Opo. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan ng baril. Hindi na po. So magaan sa loob nyo na tinurn in nyo sa 57, yung inyong mga baril. Opo, sir. Bukal talaga sa loob namin, sir, na ibalik kami sa Ibalik nyo. gobyerno po. Anong natanggap at matatanggap nyo pa ng mga benepisyo doon sa pag-turn in nyo ng baril nyo? Meron na ba kayo natanggap na? Meron na po, sir. Ah, ganon. Yun pala yung nangyari, no? Kaya nyo nagustuhan na rin yung ngayon payapa na, wala na kayong tinatago-tago na baril. Kasi yun palagi yung problema naman, natatakot din kayo pag palagi kayo may tinatago na baril. Opo, sir. Kaya, siyempre, walang lisensya yung baka ulihin ka rin ng militar, hindi PNP. So, mas maganda na yung walang cancer, baril. At least, peaceful. Normal na yung buhay. Normal na farmer ka na. Opo. Okay, Gaano ka katiwala sa 57 IB na sila yung nitong programa? Buong-buo talaga, sir. Ganun ba? Tiwala ko sa kanila. Kasi halos ng lahat ng lugar is na peaceful nila, sir. Ng 57 IB? Galing naman. Yun lang naman. Maraming salamat. Sir, thank you din po sa 57, sir. Thank you.